Nauwi sa barilan at batuhan ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, may nagtimbre sa kanila na may standing warrant of arrest ng isang tatakbong vice mayor. Isinailalim siya sa pagtatanong pero hindi naman tumugma ang pangalan. Nang maghahain na sana ng COC na pag-alamang Certificate of Nomination lang at hindi COC ang dala niya at ng kasama. Nang makarating sa mga taga-suporta na hindi siya makakapaghain ng kandidatura, nagsimula na ang batuhan at barilan, 5 ang sugutan. Bago naman matapos ang cut-off, sinabi ng COMELEC na nakapaghain ng COC ang mga kandidato. Gobyerno ng China umano ang nag-ayos ng pagpasok ni dismissed Mayor Alice Go sa politika. Ibinulgarya ng kaselda na isa umanong Chinese spy na nagdawit kay Go bilang isa ring espiya. Sabi ng Chinese national na si Wang Fugi, may kaugnayan ng pogo at scamming business sa pang-espiya ng China. Posible rin umanong may handler si Go mula sa Communist Party of China. Itinanggi ni Go ang mga alegasyon. Binawi rin ni Go ang naunang pahayag ng kanyang kampo na muli siyang tatakbo sa pagkaalkalde ng Bamban Tarlac. 郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。郭华平的竞选本身就是中共国安安排的，能听从国安的话。佘志良先生的经历也是有相似的特点。 Wala po akong handler, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, baka meron po siya ibang motibo po. Samantala, isiniwalat ng Bureau of Immigration na sumakay ng eroplano si Go palabas ng Pilipinas. Taliwas yan sa mga pahayag ni Alice at Sheila Go na nagpalipat-lipat sila ng barko at bangka hanggang makarating sa Malaysia. Sabi ng Bureau of Immigration, dumating ng Malaysia si Go noong July 18. Wala raw record of entry si Alice sa Sabah. Nauna nang sinabi ni Senador Riza Ontiveros na peke ang tatak sa passport ni Sheila. Umabot po sa 184 ang kabuang bilang ng mga naghain ng kandidatura para sa pagkasenador sa pagtatapos ng 8 araw na filing ng Certificate of Candidacy. Kabilang dyan si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong para sa kasong child abuse at human trafficking. Narito ang aking report. Nakakulong man kaugnay ng mga kasong child abuse at human trafficking, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador. Pinaghain siya ng Certificate of Candidacy ng kanyang abogado sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For Senator, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang Certificate of Candidacy pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tumatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Minsan siya naging campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw siya sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Ngayong hapon, nag-file din ng kanyang COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versailles Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol-Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sunny Domingo, Jem Domagtoy, Roel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. Nag-file din ng COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Berteni Catalunya Causing,
Melchor Lucanias, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles, Willie Ricablanca, Melissa Fortes Sanchez, Roberto Sembrano, gayon din si Gabriel Chaklag, Alexander Lage at Injim Bunayog. Sinabi naman ng COMELEC na nag-withdraw na si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng kanyang COC matapos i-file ito kahapon. Ayon sa COMELEC, sasalain nila ang mga nag-file ng COC gaya ng mga napatawa ng perpetual disqualification to hold public office. Naghain na ng COC si Isko Moreno para sa pagka-alkalde ng Maynila. Sa Davao City naman, dating miyembro ng kanyang gabinete ang isa sa makakalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoral race. May report si Oscar Oida. Muling nabuhay ang laban sa politika ng mga Duterte at mga Nograles sa Davao City. Naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde si Attorney Carlo Nograles. Makakalaban niya si dating Pangulong Duterte na nag-file na ng COC kahapon. Kitang mga taga-Davao, deserve nato ang dunay choice. Makapili kung kinsa ang atong gusto. Dili ka ng no choice na lang tapirmi. Davao and all Davaoenos deserve a chance to have real, meaningful, and lasting change. Bago maghain ng COC, nag-resign bilang chairperson ng Civil Service Commission si Nograles kahapon. Matagal na naging magkalaban sa politika ang mga Duterte at mga Nograles. Pero nagbagong ihip ng hangin nang i-endorso ng mga Nograles si Duterte sa pagkapresidente noong eleksyon 2016. Si Carlo, naging cabinet secretary at acting spokesman pa ni Duterte. Tatakbo rin sa pagka-mayor ng Davao City, sina Rodolfo Cubos at Roweno Caballes. Magtatapat naman ang kapatid ni Nograles na si Margarita Ignacia at ang anak ni Duterte na si Pulong sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Davao City. Naghain din ng COC sa pagka-congressman ng 1st District, sina Rex Labis at Janet Labines. Sa Maynila, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-mayor si Isko Moreno. I respectfully ask Ate Hani, Ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. Karapatan naman din niya yun. So what I did is kiss her, and said goodbye, and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan, sa totoo lang. Mahal, dahil kay Danny Lacuna. Ang ama ni Mayor Harry Lacuna na si dating Manila Vice Mayor Danny Lacuna ang naging mentor daw ni Isko sa politika. The last time we spoke to each other was, I think, July 12. Sabi ko niya, tatakbo po siya. Wala po akong sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. That's face-to-face po. Tatakbo rin bilang mayor ng Maynila si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Verzosa. Ang mga taga-Maynila naman may karapatang pumili ng gusto nila Kasi nakakalungkot puro away na po Naghain din ng COC sa pagka-mayor sina Alvin Avicilia Caringal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Dalawang Janis naman ang magtutuloy sa tapatang Teves de Gamo sa Negros Oriental. Tatakbo bilang congresswoman ng 3rd District ng probinsya si Pamplona Mayor Janice de Gamo, ang byuda ng pinaslang na governor na si Ruel de Gamo. Makakatapat niya si Janice Teves Gaston, tiyahin ni ex-congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang posisyon ni Teves na isinasangkot sa pagpatay kay Digamo noong March 2023. Tatakbo rin ng 3rd District Representative ang independent candidate na si Reynaldo Lopez. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong huling araw ng paghahain ng kandidatura, 53 nominado ng mga party list ang nag-file ng kanilang Certificate of Nomination at
Certificate of Acceptance of Nomination. Sa kabuuan, 190 party list ang naghain ng kandidatura mula October 1 hanggang ngayong araw para sa eleksyon 2025 base sa tala ng COMELEC. Mula sa iba't ibang sektor ang mga party list. 20% ng kabuang miyembro ng Kamara ay mula sa mga party list. Ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto ay magkakaroon ng tigisang posisyon sa Kamara. Madalas dahilan ng ilan, walang time makapag-exercise. Pero alam niyo ba, may ilang ehersisyo na kayang gawin sa loob lang ng 10 minuto para makaiwas sa pananakit ng likod. Alamin natin yan sa Fit Track Report ni Katrina Son. Halos buong araw nakaupo sa harap ng computer ang account specialist na si Algie Aguado. Nakakaramdam po ako ng pangangawit po ng batok tsaka ng likod. Kaya naglalaan na raw siya ng oras para mag-exercise kahit ilang minuto lang kada araw. Talagang tumatayo-tayo po ako, nire-relax ko po yung sarili ko para maibsan po yung sakit po ng batok tsaka likod. Pag-eehersisyo rin ang naging solusyon ni Jessie Ting sa pagsakit ng likuran at leeg dahil sa online classes. I experienced a lot of back pain because of long work hours. I'm always sitting down. I don't really move much. Ganun po yung nangyayari kasi yung tendency pag nakaharap ka lang sa computer, most time of the day ay tutok ka tapos mag-round yung shoulders mo. So, yung movement na to, na-overwork yung muscles. Dapat daw mag-ehersisyo kahit 10 minuto lang sa isang araw. Malaki raw ang maitutulong ng mga tinatawag na mobility exercises. Kapag nasa bahay, maaari raw gawin ang cat-cow pose. Arch your back up, then arch it down. Okay. Ito yung cat-cow. Sundan daw ito ng scapular push-ups na para sa upper back at shoulders. Para sa leeg, maaaring gawin ang neck flexion extension, neck lateral flexion, at neck rotation. Kapag nasa opisina naman daw kayo, ay pwede pa rin kayong mag-ehersisyo tulad na lamang ng mga ito. Ano ba yung pwedeng gawin, Coach? Yung una pong pwedeng gawin, side bend. So, one hand at the back of your head, tapos relax lang yung opposite hand. Bend mo lang yung side mo, parang maiipitin ka. Maaari rin daw gawin ang shoulder rotation at head circles. Malaki raw ang maitutulong sa ating pangangatawan ng mobility exercises para maiwasan ang pananakit ng likuran at leeg. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinahagi ng Starstruck alumnus at trans man na si Jessie Corcuera ang pinagdaanan niya para mabuntis. Napabilib naman ang film singer na si Bruno Mars sa ka-look-alike niya sa It's Showtime. May report si Aubrey Carampel. Ka-look-alike ni Bruno Mars from Cebu. Nagpabilib sa kanyang powerful vocals sa It's Showtime. If the party was over and our town earth was through. Mismong si Bruno Mars na-repost ang performance niya. I was Starstruck alumnus at trans man na si Jessie Corcuera buntis. Sa pamamagitan daw yan ng artificial insemination. Itinigil muna niya ang pag-inom ng hormones bilang preparasyon sa pagbubuntis. Nag-try na akong mag-try ulit mag-baby. Lahat po yan ni-research ko, pati dun sa endocrinologist ko, yung guide, nag-guide po sa akin sa HRT, yung hormone replacement therapy. Lahat po yun nirelay ko sa doctor ko na plano kong mag-baby, paano magiging safe si baby pag sakaling mabubuo na. Ideally, 6 months lang yung hinihinging normal menstruation na bumalik. Pero ako ginawa ko po ng 1 year para sigurado. Mas sigurado. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.